Gustong-gusto kong gayahin yung natikman kong Hong Kong egg tart na pinadala sa akin from Hong Kong talaga. So, nag-try ako. And kapag may gusto kong gawin, ang hilig kong panoorin sa YouTube ay yung mga vlogs tungkol dun sa mismong bakery na nag-o-offer talaga nun. Yung talagang production, oo. Iba kasi yung mga tip, yung mga techniques na makukuha mo dun sa mismong nag-o-offer, sa mismong talagang dekada ng gumagawa, compared dun sa mga recipe vlog na makikita natin. Old school oven and benches for working the dough. Hong Kong style egg tarts. There are two primary types of dough. The first is called a soy pei, dough that's primarily flour, a little bit of milk, a little bit of eggs. It's kind of like a pie crust dough. The second dough is the yao pei, so that's the fat dough. That fat dough in this case is a lard dough. Despite being called a dough, it's primarily lard. Both are based off of low gluten, low protein flour. So what we're looking at here is the lard dough. It starts with flour. Low gluten, low protein flour. You don't want a lot of gluten development because you don't want chewiness, you want flakiness, you want crumminess. And now, an important addition is milk powder for that milky flavor. Milk powder also is going to caramelize really quite nicely, and when the egg tart is finished baking, it's going to be a nice, deep golden brown. And here's the lard, rendered off-site, nice and clean, bright white. Lard, unlike butter, is lower in moisture content and has a higher melting point. As a result, it disperses itself throughout the dough. In combination with the lamination technique, you don't get distinct layers the way you would, let's say, in a croissant. So, eto na. Ginawa kong guide yung video na nasa YouTube. Ilalagay ko yung link niyan sa comment section. Para makita nyo din. Kasi masayang manood ng mga ganitong klase ng vlogs. Oo. Tapos, naggawa ako. Pero ang una kong sinubukan, alam niyo yung dough ng hopya. Kasi ganun yung process niya eh. As in, merong water dough, merong oil dough. So, yun muna yung inuna ko. And from there, kasi first time ko pa lang itong gagawin, tsaka ako mag-a-adjust para mailapit yung texture niya nandun sa video. So, gumawa ako ng water dough. Ang nakalagay doon, naglalagay sila ng konting milk, konting egg. Hindi ako naglagay, sayang. Pero sa susunod na lang. So, pagkagawa ko ng water dough, nilagay ko siya sa freezer. Sabi doon ay i-rest dapat siya overnight sa chiller. Wala tayong time para gawin yon. Kaya binigyan ko lang siya ng mga 2 hours sa freezer. Then, gumawa ko ng oil dough. Sabi ko sa inyo, marami kayong makukuhang tips sa mga ganong klase ng vlogs. Kasi ay first time ko makakakita na naglalagay ng powdered milk dun sa oil dough, 'di ba? So, pinilit ko lang na ilapit yung texture niyan dun sa nasa video. Nag-add ako paunti-unti ng shortening para, at least lumapit siya. Ayan, nakikita nyo. So, ilalagay ko rin to sa freezer for 2 hours. Marunong naman akong mag-croissant, oo. Kaya sa tingin ko, kakayanin ko to. So, after 2 hours, nakita ko, masyadong malaki yung portion ng oil dough ko para dun sa water dough. So, pagka nagko-croissant tayo, ang nilalagay ko lang butter dough na pang-laminate is 30% to 50%. So, ang ginawa ko dito, since may flour siya, may dry ingredient siya, hindi siya completely puro fats, ay di naglagay ako ng 60%. Kaya hinati ko, may natira doon sa tinimpla natin pang oil. Now rolling out and slowly laminating the dough. He's adding a little bit more flour. He's rolling it out just to get it into an even shape. And then he's going to book fold it. So the right and the left meet in the middle, and the whole book is closed. He's rolling it out one more time. He's going to do the book fold 3 times. 1, 2. That comes over the top. So that's 1 simple fold and 3 book folds. That's 128 layers. Whenever people talk about pastry on the internet, they like talking about how many layers blah, 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 blah thing is. That's not the right way to understand and taste the Hong Kong egg tart. Its flakiness is not by separation of distinct layers by oil, but it's a little bit more of an integrated dough. And I think it's not only just flaky, but it's also crumbly. That's what makes Gamyun so good. You can see that after the dough has been rested, and with all of this rolling, the wet dough is now almost fully incorporated into the lard dough. He's dusting a good amount of flour over the top to make sure that it doesn't stick to the rolling pin. And once it's nice and even, with a little bit of force, the cookie cutter, he portioned out the dough for each egg tart. Chef's cookie cutter is ridged on the side, which is pretty typical of the flaky crust egg tarts. Eto na, pagtingin ko pa lang dun sa ating dough, parang iba.
Parang hindi magkatulad. So, ang ginawa ko, in-apply ko yung paglalaminate dun sa croissant. Kasi matigas na matigas yung oil dough ko kasi nga, understandable naman kasi sa freezer ko siya nilagay. Yung kanila, nilagay lang nila sa chiller. Oo, hindi kasi tayo marunong sumunod. So, yan. Pinalaman ko lang yung oil dough natin, then gagayahin na natin yung ginawa nila. Ang sinabi doon, 3 book fold and 1 single fold. Yan. Pero tingin ko talaga may pagkakaiba. Masyadong tight yung dough ko compared dun sa ginagawa niya. Nakikita niyo yung dough nila, nagka-crack, oo, tapos parang masyadong malambot. Ang iniisip ko, siguro ang ginamit nila ding flour para doon sa kanilang water dough ay third class flour or either cake flour, mga low gluten flour. Ang ginamit ko kasi dito ay all-purpose flour. Kaya sabi ko, masyadong tight yung dough ko. Parang hindi siya nagka-crack, hindi siya nabubutas katulad nung nasa video. So, may mali na kagad dito. Oo, pero ituloy na natin. Sayang naman yung effort ko. So, ginawa ko, nirest ko siya sa freezer kasi masyado nang tight yung gluten. Pagka pinilit ko siyang i-flatten, ay babalik lang siya ng babalik, mahirap. So, nirest ko ulit siya for around mga 1 hour sa freezer again. Sa susunod talagang bibigyan ko na to ng oras na i-R&D. Kaya sa iyo nagmamadali akong maglagay sa freezer. Wari ko pang chiller lang talaga siya. So, ayan. Pina-flatten ko siya para i-laminate ulit. Si-single fold na tayo. Mukha lang akong hirap na hirap dyan habang ginagawa siya. Pero na-enjoy ko to, promise. Mas na-enjoy ko to kaysa yung gawin na lang paulit yung mga ginagawa ko sa bakery, mga ino-offer namin. Gusto ko talaga nag-R&D ng kung ano-ano. Pantanggal ng umay na din. So, after ko siyang malaminate, finalatan ko yan. Around mga 4mm yung kapal. Tapos, tinakpan ko lang yan. I-rest ko siya muna. At least mga 15 minutes. Para kapag kinat natin siya gamit yung cookie cutter, hindi na siya bumabalik. Kasi nga, again, na-stress yung gluten, tight yung dough natin, ay baka masyadong kumapal naman. So, ayan. Ang gamit ko dyang molder is 3 ounce. Kaiba to sa Portuguese egg tart na niro-roll yung puff pastry, tapos tsaka kinaka, tsaka nilalapat dun sa molder. Ito parang, basta iba siya. So gumawa na ako ng filling. Yung filling ko ay, yung recipe ko kasi, nung nakatikim ako ng Hong Kong egg tart, malapit na malapit na yung lasa nung ginagawa ko dun sa palaman niya. Hindi eggy, creamy lang, milky yung lasa nung palaman ng egg tart dun sa natikman kong Hong Kong egg tart. So anyways, ayan, nilagay ko na yan. Isa sa mga natutunan ko habang gumagawa ako ng mga ganito, pagka laminated, make sure na malamig yung iyong ilalagay na filling. So ayan, binake ko yan sa 170 degrees Celsius for mga 25 minutes. Nakikita nyo, merong part na nag-overbake, ayan, nag-curdle siya. Meron namang sakto lang. Sa tingin ko, mali yung aking baking temp. Yung initial baking temp ko, i-adjust ko din. Ang dami natin pagkakamali sa buhay. And dito pa lang, nakikita ko na talaga yung mga i-adjust ko kasi ang kapal-kapal nung crumbs nung tinapay ko. Flaky siya, oo, crumbly siya, pero makapal eh. Hindi katulad nung natikman ko, as in maninipis lang talaga, nangangalaglag siya. Kahit hindi pa bagong bake nung tinikman ko, masarap talaga. Taste lang natin next time. So ayun, hindi man ganon kagandahan yung nagawa natin, pero ayos yan, oo. Practice lang. So, salamat sa pagsama sa akin. Magkita-kita tayong muli. Bye-bye!